Magandang araw po sa inyong lahat. Aking ilalahad ngayon ang aking natutuhan sa ating daily devotion ngayon na pinamagatang ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan para umunlad. At ang ating scripture ay magmumula sa Deuteronomy chapter 8 verses 17 to 18 na kung saan ay ilinalalahad dito na lahat ng kayamanan natin ay hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi galing ito sa ating Panginoon na paraan niya ng pagtupad sa mga pangako sa ating mga ninuno. Ang first teaching natin ay our pride comes before our downfall. Kapag nagkaroon daw tayo ng yabang, doon after nun magkakaroon tayo ng failure or pagkabagsak. Kunwari daw sa business, kapag simula pa lang ay naging mayabang ka na, expected na yun na bigla kang mag-fail. Yung business mo mag-fail, lahat ng meron ka ay mawawala dahil inunahan mo ng yabang. Second teaching, our talents and skills are gifts from the Lord. Lahat ng meron tayo, nagmula yun sa Panginoon. Yung mga kakayahan natin na mag-lead, yung kakayahan natin na kumanta, yung kakayahan nating sumayaw, yung kakayahan nating magsalita sa harap ng maraming tao, yung kakayahan natin na gumawa ng daily activities, yung skills natin na manahe, yung skills natin na magtupi ng damit, yung skills natin na maglaba, lahat ng mga maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay ay mula sa Panginoon. Dahil siya ang parang nag-program sa katawan natin na ganito ang kaya nating gawin. So, kailangan natin na i-acknowledge na yung mga nagagawa natin ay mula sa Panginoon at hindi lang dahil sa sarili nating kakayahan. Third teaching, our power to create wealth comes from the Lord. Kagaya nga noon na second teaching na lahat ng talents and skills natin ay mula sa Panginoon. Yung kakayahan din natin na magkaroon ng wealth or finances or sources ay mula din sa Kanya. Dahil siya ang number one provider natin. Then, ang application ngayong araw, first, remember not to take the glory that belongs to God. So, yung lahat ng meron tayo sa atin, lahat ng meron sa mundo, lahat yun kay Lord. So, wag nating i-take yung credit na tayo lang yun, na kunwari ay naging successful tayo. Sabihin mo, ay, dahil to sa lahat ng nagawa ko, lahat ng ginawa ko, lahat ng kalakasan ko. Dahil immediately, tatanggalin sa'yo yun ni Lord. Dahil hindi mo kinredit siya na tumulong sa'yo para maabot mo yun. Second application, recognize that all good things come from the Lord. Ganun nga, kagaya nga nung sinabi ko kanina na kailangan natin mag-give credit sa ating Panginoon dahil kung hindi naman dahil sa Kanya ay hindi natin matatanggap yung mga mabubuting bagay na yun. Last application is rely on God for the capacity to create wealth. Yan na naman yung pagkakaroon ng pag-asa at tiwala sa ating Panginoon na bibigyan niya tayo ng resources, ng finances, ng wealth para sa pang-araw-araw natin na buhay. Ang kailangan natin gawin ay maging kontento sa kung ano yun, huwag nang gamitin yun o manghingi pa ng higit pa tapos gamitin yun sa maayos para mapagkatiwalaan din tayo ng Panginoon na patuloy niya tayo bigyan ng blessings at biyaya dahil nakikita niya na ginagamit natin yung na maayos lalo na kung yung small part doon ay binibigay din natin sa kapwa natin kasi yun yung nagbibigay parangal o papuri sa kanya. Doon siya natutuwa. So, ang point of discussion natin today, how can we practically use our wealth for the glory of God? Kagaya nung daily devotions natin sa series na to, Trusting God in Financial Matters. Gusto ni Lord yung sacrificial and voluntary giving. So, yung binibigay niya sa atin na biyaya, maliit man o malaki, kuha tayo ng part doon, i-consume natin. Tapos kuha tayo ng part na yun na ibibigay natin sa kapwa natin. Na kahit masakit dahil alam natin na mahirap ang buhay na madami tayong kailangang gastusin. Pero yun yung nagpapasaya or parang nagbibigay ng honor sa Panginoon or nabibigay ng glory sa Panginoon. Kaya ang point of focus natin ngayong araw na ito ay kailangan nabigyan natin ng credit ang Panginoon sa lahat ng mga mabubuting bagay na meron tayo at natatanggap natin dahil sa Kanya lahat ng galing yun.
Hindi natin makukuha yon, hindi natin maaabot yon kung sa sarili lang natin. Dahil kahit na hindi natin hingin kay Lord yung guidance, ay ginaguide niya na tayo. Yun lamang po at maraming salamat.